ikukumpara raw sa ibang isla sa West Philippine Sea na inaangkin ng ibang bansa. Tila na pag-iiwanan na raw ang Pag-asa Island na inookupa ng Pilipinas. Ang ibang isla at bahura kasi natayuan na ng iba't ibang modernong pasilidad ng China. Live mula sa Puerto Princesa City, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Jessica, ang pamalang bayan nga ng Kalayaan ang nakakasakop sa West Philippine Sea. Pero Jessica, nung matanong natin, yung alkalde nung Kalayaan ay sinasabi nga niya na tila na pag-iiwanan ng araw ang Pilipinas pagdating sa mga pasilidad kung ibabase ito sa mga pasilidad ng iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Nitong Abril lang, pinasinaya ng ilang unit ng pabahay sa Pag-asa Island ang pinakamalaking isla na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May mga larawan din ng iba pang pasilidad sa malaparaisong isla. Pero sa pagsaliksik ng alkalde ng Kalayaan, nalaman niyang huli na ang Kalayaan Island kumpara sa mga kapitbahay nitong isla na hawak ng ibang bansa. Ang Subi Reef na hawak ng China, mayroong gusali na may radar at helipad. Ang Pugad Island naman na hawak ng Vietnam, may pantalan at iba't ibang pasilidad. Sa iba pang mga isla ng Vietnam, makikita ang mga matataas na istruktura na may bunker sa ilalim. Sa timog na dulo ng Spratlys, ang layang-layang island ng Malaysia. Isa na raw itong diving haven at may mala hotel na pasilidad. Ganito naman kasimple ang detachment ng Pilipinas sa Rizal Reef. We just have to wake up, really wake up, and focus, put attention to this if there is any sense or importance to our country. Gusto ni Bitoonon na maipagawa ang pantalan sa Pag-asa Island kasama na ang iba pang pasilidad at pagkukumpuni sa nasisira ng runway. 250 million pesos ang tinatayang magagastos. Ang kaso, 49 million lamang kada taon ang budget ng Kalayaan Municipality. Ayon sa Philippine Navy, may plano naman ang pamahalaan para sa mga inaangking teritoryo ng bansa. Sa Kalayaan Island Group, the government has planned to develop lalo na yung barracks, yung arboring shelter ng ating mga kasundaluhan na nagmaman sa isla. Bukas, darating sa Naval Forces West si Pangulong Aquino dito sa Puerto Princesa, Palawan para sa 116th anniversary ng Philippine Navy. Sana raw magkaroon ng pagkakataon si Mayor Bitoonon na makausap ang kapartidong Pangulo tungkol sa kanyang plano para sa Kalayaan Island. Wala tayong magawa kundi habulin at magsikap na marating natin na masecure naman natin. Samantala, naghain na ng petisyon for certiorari sa Korte Suprema ang ilang dating mamabatas at concerned citizens na kumukwestiyon sa constitutionality o legalidad ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kamakailan, pinirmahan ng EDCA ng Pilipinas at Amerika na pinahintulutan ang mas madalas sa pagpunta ng mga Amerikanong sundalo sa bansa. Kabilang sa petitioners, sina dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Tañada na kapwa bumoto laban sa US military bases noong termino nila sa Senado. Nihiling natin sa Korte Suprema, unang-una na mag-issue ng restraining order para pigilan ang pagpapatupad nitong EDCA. Pangalawa, ideklara itong unconstitutional. Pangatlo, na tratuhin ito bilang isang tratado na kailangan dumaan sa proseso ng ratifikasyon ng Senado. Ang Malacanang, inaasahan na raw mga pagtutol pero tiwala silang maipagtatanggol ng gobyerno ang EDCA. We are prepared to defend the constitutionality of the agreement. Ang pagkakataon ngayon dito sa Puerto Princesa ang anibersaryo ng Philippine Navy at dadaluhan ngayon bukas ni Pangulong Aquino. Jessica, dahil nga malapit lamang yung Ulugan Bay, ang kinaroroonan ng Naval Forces West sa West Philippine Sea ay mayroong mga espekulasyon na maaring dahil nga daw sa tensyon ng Pilipinas sa China ay dito gaganapin yung anniversary, pero sinasabi ng Philippine Navy na hindi raw ito ang dahilan kundi kailangan nga raw nila ipakita na kailangan ma-improve pa yung pasilidad ng Naval Forces West
na nakabase dito sa Palawan. Samantala, Jessica, kanina ay nabisita rin natin yung isang access road, ginagawa ito patungo sa Oyster Bay. Yung Oyster Bay kasi, Jessica, ikinukonsidera na maging lugar kung saan maaaring bumisita yung mga sundalong Amerikano at yung iba pang mga kaalyado ng Pilipinas, dahil kung magawa na raw, Jessica, yung access road na yan ay maaari naman mapasimulan na yung iba pang mga gagawin doon sa pier na yan para yung malalaking barko na maaaring magtungo dyan ay makadak ng maayos. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.